Sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw na ito ng Monday, March 10, nakaka-10 days na ang ating buwan ng Marso 2025. Luzon, Visayas at Mindanao at ating mga kabayan sa ibayong dagat, kamusta na po kayo? Muli tayo magsama-sama sa mga totoong balita, mga nangyayari sa loob at labas ng ating pamahalaan, especially po ang mga programa, ginagawa, at mga policy ng ating administrasyon under President Marcos. Dahil yan po yung ating layunin ay parating ang totoong balita mula sa Office of the President sa magitan po ng Presidential Communication Office at siyempre itong PTV4 nga po. Okay? Yan lang po kayo at tulad nito, ito na yung ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpahayag daw ng kanyang pakikiisa kaugnay ng pagdiriwang ng pandaigdigan na Araw ng Kababayhan. Mabuhay ang kababayhan ng pambansang buwan ngayong ng kababayhan, ngayong buwan ng Marso. Sa mensahe nga po ng Pangulo, sinabi nitong marapat lang na anya'y bigyan ng pagkilala ang kahalagahan ng mga kababaihan bilang matatag at persang nagpapalakas, nagsusumikap at nagbibigay ng bagong anyo sa lipunan. Tiniyak din ng Pangulo na sa ilalim ng bagong Pilipinas ay palagi anyang pinangangalagaan ang mga karapatan at kababaihan at matapang na lalabanan ng anumang banta sa kanilang pag-unlad. Ayan, mabuhay po ang lahat ng kababaihan sa buong mundo na mga Pilipino. Hindi lang ho kababaihang kapwa natin nandito sa ating bayan. Siyempre dahil buong mundo ang pinag-uusapan. CICC, tinanggi na madaling dayain ang election result. Ayan o. Alam nyo, isa ho yan sa mga iniingayan ng isang abogado mula sa magaling abogado at bakit napakaingay. Na para bang kayang-kaya daw hong imani obra ang ating eleksyon. Abay, sandali. Ating alamin muna kay Undersecretary Alex Ramos, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Kung ano nga ba ito? Totoo ba ito? Na parang kayang-kaya tayong paglaruan ng mga kung sino man masama ang mga plano. Yosek, magandang umaga po at welcome muli sa Mike Abi Live. Mike, magandang umaga, no? Before anything else, we are one in the celebration of the Women's Day and Women's Month, no? In fact, ngayong araw, ang unang-unang araw ng international training namin for digital forensics, 50% ng participants ko ay kababaihan from different government agencies. Sabi ko dapat palakasin din natin ang kakayahan ng ating mga kababaihan pagdating sa teknolohiya at investigation. Ay, tama yan. Anyway, going back to your... Oo. Okay. Sabi ko, As tama you were yan, saying, Yosek. Bago ko rin kita tanungin, bilang respeto sa kababaihan, ano ba ang ratio ngayon? Alam ko yata, isang babae o 5 babae, compare sa isang lalaki na lang. Arang madalit sabi, marami ang kababaihan. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ata ito. So kaya mataas ang ating respeto at ating igalang ang mga kababaihan. Di ba, Yosek? Tama po yan. Tama. That's why equal opportunity tayo dito sa ating ahensya, no? And we would like to see more women na may capacity at skill para sa ating makabagong teknolohiya. Okay. Dahil dito, Yosek, kaya kami napatawag muli. Salamat sa inyong pagtanggap ng tawag. Ano nga ba itong mga pagdududa or sinasabing parang madali daw hong makalikot yung ating eleksyon? Nakakatakot naman yan. Mag-e-eleksyon pa lang, para bang may nananakot na. Gaano ba katotoo ito at paano ito mapipigilan kung sakaling mayroong magplano na imaniobra yung eleksyon natin, Yosek? Alam mo, kasamang Mike, ako'y ilang eleksyon na ang aking sinusubaybayan, no? Yes. Karamihan sa maingay dyan, mga nagpapanggap, mga eksperto, ay mga taong walang kinalaman sa preparasyon ng eleksyon. Ba't ko nasabi yan? Alam nyo, nasa batas natin na ino-open ng COMELEC ang kanilang teknolohiya para sa mga stakeholders o sa lahat na may interes na malaman tungkol sa ating eleksyon. Ating automated election system. Yes. Masasabi ko lang na may kinalaman dito at makakaintindi ay yung mga nagpa-participate
Kasi napakaraming impormasyon na dinidiscuss. Of course, naka-NDA kami, no, para wag magamit sa kalokohan o wag ma-take advantage, no. Pinaintindi sa atin, ano ba itong sistema na ito? Ano ba itong application ito? Ano ba itong mga security features na ito? At binubukas sa atin kung paano isinulat ito. Kaya kung may nagsasalita at never ni anino nila nakatapak sa isang review, ay wala hong alam yun. Unang-una, hindi nila alam paano tumatakbo. Totoo na meron tayong basic principles, but the basic principles, kaya nga basic eh. So yan ay improve mo, yan ay aayusin mo, yan ay i-customize mo para hindi na basic. So yan ang tinatawag nating customization para secure, di ba? Kaya importante talaga na mag-aral, walang tigil ang pag-aaral pagdating sa teknolohiya. Pandadaya, excuse me, ilang eleksyon na yung binantayan ko, lahat ng nadaya ay mga kandidato. Dinaya sila ng mga manloloko na nagsasabing mga eksperto sila. Hinuhututan sila ng milyon-milyon sa pangakong sila'y mananalo. Pag natalo, kasi hindi nyo binili eksakto yung ino-offer namin sa inyo eh. In fact, wala naman talagang kakayahan mga ito eh. To see is to believe, di ba? Correct. Di harap-harapan sila. Umarap sila sa COMELEC at during the review period, pakita nila kakayahan nila kung paano nila gagawin. Okay. At maraming stakeholders ang nanonood, di ba? Itong mga to, wala naman eh. Ni anino. Expert ka nga, expert sa manggagadyo siguro. O baka naman, Yosek, na ginagawa nila ito, hindi lang pagyayabang, hindi lang for publicity, o gusto nilang ikondisyon ang tao dahil mahina silang kandidato, alam nilang talo sila, kaya ngayon kanilang sinisiraan na para pagkatapos ng eleksyon, sasabihin na daya sila, sasabihin may anomalya ang eleksyon, di ba? Yun ang maarang conditioning ang dating, ang sama ng ugali ng mga taong ito. Yosek, ibang klase. Ay, nako. Ibang klase talaga. Pag nananalo, okay. Pag natatalo, dinaya na agad, no? Of course, ang pandaraya dyan, kung hindi ikaw nag-prepare for your campaign, hindi mo inaral ang iyong mga botante, dinaya mo sarili mo, di ba? Yes. Parang exam din yan. Kung ikaw hindi nag-review, ba't ka mag-expect na mataas na score? Kung hindi ka naman nag-aaral, hindi ka nag-review, di ba? Ganun din yan ng eleksyon. Aralin mo ang iyong botante, anong pangangailangan nila, at serbisyo pag ikaw ay tatakbo na. So, mga basic principles. And talagang saludo ko sa preparasyon na ginagawa ng COMELEC, no? Yes. Talagang they want, lalong-lalo na sa pangunguna ni Chairman George Garcia, no? Lahat ng reforms na pwede nating ilagay, ini-execute na nila. So, makikita natin yung transparency is far better than today. Okay. Pero Yosek, kilala mo ba itong Attorney Respicio na nag-iingay na kandidato yata sa may parte ng Northern Luzon na masyadong maingay dito sa isyong Ay, ito? naku, di ko. Kilala mo yan? Di ko kilala yan. Di ko kilala. Hindi ko pa na-encounter siya. Expert daw siya. Alam mo, everybody can declare himself to be an expert. Correct. But to show what you have, pakita mo muna. Di Ayun. ba? Anyway, kamusta ang coordination nyo o yung pagtutulungan ninyo ng COMELEC kasi mahalaga yung inyong opisina dahil talagang computerized election tayo, hindi lang naman ngayon, no nakaraan pa at yung mga darating na mga panahon tuwing makakaroon ng political exercise at iba pang mga dapat gawin ay mahalaga ang opisina nyo, Yosek. Ay wala akong tigil ang ating preparasyon, no? Dahil kasama natin ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno to ensure that we will have a successful and transparent na election this coming May. So, tuloy-tuloy ho ang preparasyon natin. So, dahil dyan, yung gagawa ng kalokohan, manggugulo, kung ano namang plano nila paggamit ng ating teknolohiya sa panahon ito, ano ang pwedeng kaharapin nilang problema o kaso sa opisina ninyo dahil kayo ang isa sa mga mag-iimbestiga pagka ginagamit yung teknolohiya nga
sa maling pamamaraan, hindi lang dito sa eleksyon paparating, kundi yung mga nagpaplano na kung ano-anong kalokohan dito sa ating bayan. Yosek. Oh, marami. Ang dami nating batas, no? Correct. Maliban sa violation ng AES law natin, andyan ng Republic Act 10175 tungkol sa mga hacking-hacking dyan. At nandyan ang Revised Penal Code tungkol sa mga panggagancho. Kamalas lang talaga yung mahuhuli natin. Dahil iba na ang approach ng ating administrasyon. Whole of government. So ibig sabihin, hindi lang isang ahensya ng gobyerno ang kanilang kinaharap, kundi ang buong gobyerno mismo. Yes. The whole government approach ang tawag yan. Sandali, meron palang scam summit daw sa London. Kayo ba'y kasama rito? Kayo ba'y pupunta ron? Ano nga ba? Ano ba, Joseph? Mukhang sa March 26, 27. Alam nyo, the last 2 years, no? So may isang organisasyon nag-o-observe ano ba ang nangyayari sa buong mundo, paano ba ina-address dito. At nakitaan tayo ng kakaibang paraan, no? Kakaibang lakas ng paglaban sa mga scam. Sinuwerte naman tayo at na-recognize tayo at gusto nilang pakinggan. Ano bang ginagawa ng Pilipinas at mukhang nakakaangat sila sa ibang bansa pagdating sa kampanya laban sa scam. So, tayo ho'y naimbitahan. In fact, na-nominate tayo at naging runner-up tayo as one of the scam fighters Good. around the world. No? And CICC was also recognized as a runner-up among the prestigious government agencies worldwide. No? Hindi ho to kwentong barbero. Ito ho'y mga ahensya worldwide. And the CICC was equally recognized. Ayan, sige. Ang congratulations and good luck na lang, Yosek, sa gagawin po ninyo yan. Pero bago kita pakawalan ngayong umaga, alam kong busy kayo dahil Lunes pa naman, baka meron kang mensahe, may mga gusto kang sabihin pa, hindi ko na itatanong. Mahalaga yung opisina po ninyo dito sa panahong ito dahil may mga talagang gumagawa ng kalokohan at nagsasamantala eh. Mukhang sinusubukan yung ating mga batas, sinusubukan yung ating kakayanan, kaya nasa yung pagkakataon. Kung yung mga nagtatry, subukan kayo, ay kanilang kalalagyan at kahinatngan kapag sila ay nang abuso sa ating bansa. Yosek, please. Alam nyo, kagagaling ko lang sa Mobile World Congress sa Barcelona. Inalam ko kung ano yung mga makabagong teknolohiya at tayo ay nag-uwi ng bagong teknolohiya para gamitin laban sa ating mga adversaries, ating mga scammers dito, no? Kahapon lang, patrolya kami to go together with the anti-cybercrime group. Inikot namin ang buong Metro Manila. So maghanda kayo, yung mga nag-ooperate pa dyan ng mga equipment ng text blaster, no? Yung mga IMSI catcher. Maganda ho kayo at kami nakasunod na sa inyo at na-identify namin ang mga locations nyo. Ito ho ay sa pamagitan ng suporta na ating, yun nga lang, nag-resign na si Secretary Ivan Uy. No? So, in-encourage siya talaga na mag-bring in ang bagong technology to fight cybercrimes. At yun ay tinesting na namin kahapon. In fact, last week, nakasabat na naman ang ating mga partner sa ACG ng mga nagbebenta ng mga makina. At sila ho, ngayon ay pinaplat na namin kung nasaan sila at picking apples tayo in the coming days. Okay. Yosek, salamat sa inyong oras at pagkakataon muli. Good morning po. Okay, maraming salamat din po. Thank you, thank you. Mga kaibigan, si Undersecretary Alex Ramos, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. At yan po ay matagal po nang kilala at isa po talaga sa mga fighter yan pagdating sa mga ganyan. Yan po ay isa ring matagal na manunulat, reporter, writer po yan ng matagal na panahon sa isang kilalang pahayagan noon hanggang ngayon. Okay? Kaya alam niya yung mga balita kung ano ang totoo at hindi. Alam ang fake news at saka mga pagsabutahe ng kung sino-sino. Huwag na po nating abusuhin pa. Tayo'y humahabol na sa global technology,
sa buong mundo ang labanan para sa mas mabilis na mga transaksyon, business at iba pa. Pero kung sasabotahin ng iba, yung ating mga paghahanda tungkol sa eleksyon at iba pang mga ginagawa ng ating gobyerno, ay hindi naman kayo makatao niyan. Makapili kayo, traidor ang tingin ko sa inyo. Kung sino man kayo, tumigil na kayo. Maawa kayo sa inyong mga anak at apo dahil ang kinabukasan ng bansa ang nakataya. Mas mabuti magtulungan na lang. Suportahan natin ang ating administrasyon under President Marcos Jr. 22 minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga. Diyan lang po kayo at halos nagsisimula pa lang ang mga balita. At siyempre magbabalik ang mga balitang yan sa pagbabalik din ng Mike Abilay. Balikan na natin ang ating pong mga balita at interview sa likod ng ating mga balita. Naku, itong nakaraang weekend, maraming pumutok na balita. Puro warrant of arrest, may nagtatago, may huhulihin, may tumakas daw. Ating liliwanagin ito. Tama-tama ngayon kasi kahapon at ng weekend talaga, walang opisina. Natural, hindi natin malaman kung ano talaga ang mga totoo. Kaya ngayong umaga, inyo po muling mapapakinggan ang tinatawag ko, pasintabi na, ang tawag ko rito, 3-in-1 abogada, broadcaster, vlogger. Ngayon pala, hindi lang pala 3-in-1. Ngayon, hindi man spokesman, pero talagang siya ang humaharap. In behalf of the Office of the President, at Presidential Communication Office, Palace Press Officer, at Communication Undersecretary ng PCO nga po. Tutukoy ko si Yosek, Attorney Claire Castro. Magandang umaga po, ma'am. Good morning. Yes, good morning, Sir Mike. Good morning sa lahat ng viewers. Salamat pasensya ka na, tinawag kitang 3-in-1. Kasi naman talagang yun ang linya mo, broadcaster, lawyer, vlogger. Ngayon nasa gobyerno ka pa, so talagang alam na alam mo ang mga nangyayari. Alam mo ang fake news, alam mo kung saan nanggagaling, kaya inggit na inggit sila sa'yo at tuwan-tuwa sa'yo, Yosek. Kamusta na? Okay lang ba? So far, so good. So far, so good. Okay. Sir Mike. Yes, ma'am, ganito. Ano nga ba ang totoo? Unahin lang natin itong controversial itong weekend. May warrant of arrest ba? Wala pa? O ano ba talaga ho ang totoong... Kasi sabi nila, ang estado lang, ang ating gobyerno, ang unang makakaalam kung sakali. Ano ho ba talaga? Yes, actually, as of now, Sir Mike, hindi talaga ako makakapagbigay ng official statement on that. Kailangan ko pang hingin, no? Ang mga detalye patungkol dito at most probably mamayang press briefing kung meron man ay atin itong babanggitin. Kapag may bumalik na or bumalik na sa akin or meron nang bumagsak sa akin detalye patungkol diyan. Dalawa kasi itong pinag-uusapan. Posible raw na warrant of arrest galing sa ICC. Baka daw merong warrant of arrest galing naman sa ating Philippine Court, sa ating mga korte dahil... Pero alam ko, ang kaso naman ng mga Duterte, nasa DOJ pa lang So dalawa itong inaabangan. Sana maliwanagan ito today or sa mga susunod na oras kung ano ho talaga ang totoo rito. Yosek, please. Oo nga ang isa sa sinasabi yung sa ICC at meron tayong nababasa na ba last Saturday night. Nabasa natin ito sa Rappler at atin itong itinanong sa ating team sa PCO, pero hindi pa po kami makakapagbigay ng official statement kung meron man o wala pa. Pero sabi nga nila, ito yung mga bagay na sensitibo as of the moment. At kapag ka po na ilahat talaga sa atin, sa amin po talaga manggagaling ang pagkumpirma. Pero patungkol naman po doon sa sinasabing inciting to sedition, ay nadinig na rin po natin yan sa isang vlogger. Yes. Pero hindi na po masyadong nakaka-alarma kung meron mang warrant of arrest sa inciting to sedition dahil yun naman po ay maaaring mag-bail ang isang akusado kung meron man po. So tingin ko hindi masyado nakaka-alarma kung inciting to sedition man yung sinasabi nilang maaaring maisuhan ng warrant of arrest. Anyway, baka nananakot lang sila. Alam mo naman, madalas silang manakot, madalas silang
maghanap ng kakampanya, pero marami naman, ang Pilipino naman ay matitino, hindi nila makuha. Kaya ganon, inciting to sedition, nasa prosecutor pa lang eh. Paano naman magkakaroon ng warrant of arrest, nasa DOJ pa lang, wala pa naman sa korte, di ba, Yosek? Yes, saka po sabi ko nga, hindi po masyadong, although kaso po yan, case is still a case, pero kapag ka po inciting sedition, hindi naman po yan dapat ika-alarma. Alam naman po ng dating Pangulong Duterte, and that's bailable po. Yes. Well, ganito, bago ibang issue, tanong ko lang, dahil ako'y naaawa na sa'yo, hindi man kita kilala ng personal, pero naaawa na ako sa'yo, binubugbog ka na kung sino-sino niya. Parang, ang tingin ko, ano to, naiinggit ba sila dahil maganda ka kaysa kanila o matalino ka kaysa kanila? Ano ba talaga? Anong dating sa'yo nito? Paano mo tinatanggap yung mga, alam mo, araw ng kababaihan, month ng kababaihan, dapat nirerespeto natin ang mga kababaihan. Pero bakit sila ay parang below the belt ang mga bata? Anong dating sa iyo nito at paano mo natatanggap ito, Yosek? Ang dating sa akin ito, Sir Mike, siguro epektibo ako. Yes. Kasi kung hindi siguro nakakarating ang mensahe, hindi naman nila ako papansinin. So kung lahat sila ng tawagin nating anti-government o anti-PBBM, at nasasaktan sila sa aking mga sinasiwalat dahil ito naman po ay may resibo. Hindi naman po tayo magsasalita dito ng wala tayong pinanghahawakan. Apektado siguro sila. So kung apektado po sila, mas matutuwa ako. Kung papansinin nila ako at ako'y aatakihin ng personal at hindi sa issue, ibig sabihin lamang po wala silang panlaban sa aking binabatong issue. Correct. So, Nako. okay lang po sa akin. Ibato na lang ibato yan. Hanggat binabato nila yan, ipinapakita lang natin sa taong bayan na sila ay fake news. Ayan, naku, napakaganda ng sagot mo dahil ako hindi na aking paniniwala. Pag binabato ka, ibig sabihin may mabunga ka. Tama yung ginagawa mo. Wala silang argumentong pantapat sa iyo dahil tama yung ginagawa mo. Ibig sabihin, ramdam nila ang epekto ng kailang ginagawang mali dahil nasa tamang direksyon ka. Di ba? Ganun ang dating eh. Kaya, sige, tuloy mo lang yan. Yung tapang mo, galing mo, kailangan ng mamamayang Pilipino. Saka Sir Mike, kung sabihin man nila, ang unang-unang tinawag nila sa akin, palengkera. Kasi parang lagi akong palaban. Sa akin po, welcome na welcome po. Tawagin nila akong palengkera. Kasi yung mga tao sa palengke, kahit maingay po yan, ibig sabihin may sense po yan. Huwag nilang maliitin ang mga nasa palengke, nagtatrabaho sa palengke, nag-aas ng palengkera. Ibig sabihin po niyan, na napapansin. So, welcome po sa akin yung mga tawag na ganyan. At saka, sa halos 3 taon na kanilang paninira at kung ano mga sinasabing below the belt sa first family, lalo na kay Pangulong Marcos, akala nila kasi lahat ng taon, lahat ng panahon kanila, ngayon nagkaroon na ho ng pagkakataon ng Pangulo sa pamagitan po ninyo bilang Undersecretary, Presidential or Malacanang Press Officer, yun na ho yung tamang-tama. Sinasagot na ninyo. So, hindi nila akalain na merong lalabas at gagalaw ang ating Pangulo na ilagay ka dyan para harapin ito mga ganito. Kaya nasyak sila. Kaya ngayon, walang argumento, personalan na lang yung kanilang ginagawa. Yun ang aking nakikita sa kasalukuyan mong kalagayan, Yosek. Yun nga po nakakalungkot, Sir Mike. Sa 3 taon halos, puro paninira, puro walang mga basihang pag-aakusa sa Pangulo. Pero hindi nila napapansin na sila yung attack dog. Ngayon, na sinasagot sila at sinasanggalang yung mga fake news nila, bakit sila parang nagkakagulo? Nagkakagulo sila dahil sa aking mga sinasabi. Natawa nga ako doon kasi nanonood ako sa vlog mo eh. Doon sa garapata, may dumami na ang garapata ng mga attack dog. Grabe. Kaya nga, mukhang na inuusig na sila ng kailang konsensya kahit hindi mo pinapangalanan, nagre-react eh. Hindi ko maintindihan yung mga tao yan. Natatawa talaga ako. Anyway, dito naman, alam ko nasagot mo na ito pero liwanagin natin, yung crime rate. Alam mo, medyo nakakabahala yan eh. Ibinibintang nila, mas mataas daw ang crime rate ngayon. Wala namang tukhang ngayon, di ba? Wala namang double barrel campaign ngayon. Rule of law nga ang pinapairal ni Pangulong Marcos. Paano magkakaroon ng mataas na crime rate? At ang nagbibintang na dito ay taga Davao City. Padagdagan mo ng paliwanag yan kung meron ano man pwede pang masabi dito, Yosek?
Ang pagkakaalam ko po, kaya yata po ito nasabi ni Mayor Baste ay dahil may mga krimeng nagaganap sa kanyang lungsod. Mhm. Hindi po ba dapat humarap muna siya sa salamin at sabihin niya bakit ang taas ng crime rate ngayon sa aking lungsod? Hindi po ba nagre-reflect ito ng kanyang pagiging epektibo ba siya o hindi sa pamamahala niya sa kanyang lungsod? Pangalawa po, hindi po ba nalaman po natin mismo kay General Torre na kaya lumalabas na mababa ang crime rate sa Davao City ay dahil mukha na doktor yung mga blotter, yung mga records sa Davao City. Ngayon po na lumalabas na iba po ang nai-assign na chief niya diyan sa kanyang lungsod, sa PNP station po niya. Eh siguro po lumalabas na po ang katotohanan na records. Mas maganda po, ang sabi po nila, hindi po kasi kasangga or kadikit ng mayor ang na-assign na bago na police officer or chief niya sa kanyang lungsod or city director po niya. Hindi po ba bilang mayor, siya po dapat ang lumalapit, siya dapat ang nakikipag-ugnayan din po sa maaaring magbigay ng at enforce ng peace and order dyan. Hindi po ba dapat na siya ang namumuno, siya naman ang namumuno dyan? Makipag-usap siya para maayos kung ano man na magiging problema sa Davao City. Pero nagiging dahilan po na hindi po yung dahilan para sabihin na dumadami na po o tumataas ang crime rate. Nasa kamay niya po ang pag-aayos ng sarili niyang lungsod. Huwag niya pong ipahid sa Pangulo yung kanyang kabagalan, kahinaan sa pamumuno dyan sa Davao City. At saka, totoo po, correct. yung mga sinasabi po nila, lumalabas po na mind conditioning sa mga tao ito. Bakit? Ang sasabihin nila, mahina ang Pangulo, napakalinyen sa mga gawaing kriminal ng mga tao. Samantalang makikita po mismo sa records, mababa po ang crime rate sa panahon po ni Pangulong Marcos. Yan naman po ay sinang-ayunan na rin po ni Speaker ni Senate President Cheese Escudero. Pati na po ang record sa PNP. correct. At saka, So, gusto lang po nila kasi palabasin na noong panahon nila, mas tahimik. Kahit hindi yun totoo. So, para bang kami ang best leader, kami ang maayos, so kami lang ang dapat namumuno rito. Yun yung gustong paratingin ng mga ganyang mensahe ng mga Duterte. At saka, alam nyo, tayo, Yosek, dati ka rin broadcaster at alam ko, alam mo yan na ang police report, pag may ginawang police report, nagkaroon ng investigasyon ng kapulisan sa crime, automatic yan, binibigyan ng kopya ng police report ang mayor. Kasi siya yung chairman ng Peace and Order Council. So hindi pwedeng hindi alam ng mayor ang nangyayari sa kanyang nasasakupan. Kaya yun ang totoo dyan. Baka hindi kasi alam ito ng mamamaya. Akala may nangyaring crime, ang pulis lang nakakaalam. Hindi po. Obligasyon yan makiparating ng pulis sa mayor para merong record ng mayor kung ano ang nangyayari sa kanyang syudad. Meron yan, binabago lang o baka binabaligtad lang, pinapalabas ay kakaiba sa katotohanan. Pero, well, kung ganyan ang style ng mayor, abay kawawa yung mga mamamayan, di ba? Kasi hindi nagagawa nila yung kanilang trabaho. Yosek, di ba? Parang gano'n. May pagkukulang sila. Saka hindi po dapat maging dahilan na hindi ko kabagang or hindi ko kaalyado yung bagong na-appoint na miyembro ngayon ng mga kapulisan dyan sa kanyang lungsod. Hindi po yan dahilan para humina ang kanyang pamumuno. Kaya po ba siya ay lumaban na lang na vice president at ang tatay niya ang mayor? Dahil hindi niya kaya? Yun lang naman ang tanong dyan. Kasi kung effective po siya na mayor, hindi po ba dapat ang tatay niya, pinagpapahinga niya na? Siya na lang talaga yung mamuno dahil siya yung pinakamagaling na mayor dapat ng Davao City ngayon. Yun na nga. Anyway, maiba naman tayo, Yosek. Ano po, dahil alam na rin ninyo ang nangyayari sa mundo. May iba yung galaw ni President Donald Trump. Marami ng mga bansang mukhang hindi kontento, lalo na ang kanilang kapitbahay na Canada, yung trade war. At saka yung problema doon sa Ukraine, Russia, ang European Union, iba rin ang posisyon. Alam ko may mga epekto sa atin yan, lalo na pagka oil product ang pinag-uusapan. Paano pinaghahandaan ng ating administrasyon under President Marcos ang mga epekto na pwedeng mangyari? Huwag naman sana, don't panic doon sa mga nanonood. Naitatanong lang ito, pinag-usapan lang para lang humapagandaan natin yung pagtaas ng bilihin, pagtaas ng fuel, dahil nga po nagkakainitan ng bahagya ang malalaking mga bansa sa mundo. Yosek, please.
Siyempre po, Sir Mike, ayaw naman po natin na magkaroon ng ganyan mga pangyayari at sitwasyon. Pero as of the moment, Sir Mike, yung mga ganyang foreign policy, hinahayaan po natin ang ating Foreign Affairs Secretary na siyang tumugon po sa mga ganyang issue. Mhm. Okay, good. Sa issue naman po ng ayaw natin pangunahan kasi mga nagsasabi na napapanahon na raw na ang ating Pangulo ay makipagkita kay President Trump or kung anumang paraan at kung saan. Meron na ba mga planong ganyan para daw mapalakas kasi tigas talaga ng bakal na relasyon ang Pilipinas at ng Amerika? Parang i-renew lang ito na naiwan ng dating administrasyon ng Amerika na yan ang pagtingin sa Pilipino ay kailangan daw ito makipagkita na. Meron na bang plano this year ang ating Pangulo kung paano? Yes po, meron pa po talaga pong plano. May intention po talaga magkaroon sila ng meeting po. Siguro po in an appropriate time lang po, hindi pa po ito napag-usapan kung kailan. Pero meron po, napag-usapan po yan. At sinasabi nga po natin, napapansin po natin na yung po, di ba, yung 330 million na dollars na supposed to be na ibibigay sa atin na tulong, hindi po yan, na-lift po yan or na-exempt po yan sa mga frozen fund support na ibibigay ng Amerika. So, dahil po dyan, yan po ay naipangako na po yan sa panahon pa lang po ni President Biden. At dahil ito po ay hindi na-exempt nga po na ma-freeze ng US, ibig sabihin lamang po nito ay maganda po ang relasyon ng Amerika at ng ating bansa. Okay. Ako, alam ko napaka-busy ka at hinihintay ka sa Malacanang siguro na Malacanang press corps. Baka meron kang mensahe, meron kang gustong iparating sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, ako ay sumusuporta sa iyo at saludo ako sa tapang at talino mo at yung nasa puso mo ang ginagawa mo. Tama-tama, ituloy mo lang yan at ang mamamayan Pilipino na nababasa ko sa social media rin, halos lahat sa iyo o majority dito at sa abroad ay kakampi mo, kakampi ng ating Pangulo. Nasa iyo po ang pagkakataon, Josek. Please. Actually, Sir Mike, ang hiling ko lang sa taong bayan, magdasal lang po tayo na maging maayos po ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Hindi po natin kailangan ibagsak ang pamahalaan. Hindi po natin kailangan ibagsak ang Pangulo. Tuloy-tuloy lang po natin suportahan. Kasi kapag ka po minsan mga fake news ang nangyayari, napapangibabawan po kasi yung mga good news eh. Hindi po napapansin ng taong bayan kung ano yung maaari lang makukuha na mga tulong mula sa pamahalaan. So dasal lang po tayo na itong mga fake news na ito ay malabanan po natin. Tulong-tulong po tayong sa pag-aaral para sa bagong Pilipinas. Salamat po. Salamat, ma'am. Salamat, Josek. Mabuhay po kayo at bagong Pilipinas talaga. Thank you po, ma'am. Thank you, Sir Mike. Thank you po. Mga kaibigan, natin pong napakinggan. Salamat sa oras pagkakataon. Undersecretary Claire Castro. Ano po? Lawyer, vlogger, broadcaster. Kaya nga ating lagi dinitingnan kasi yun ang kanyang pinanghugutan, pinagdaanan. Kaya alam na alam niya. Nulit ko yung sinabi ko kanina, saan nanggagaling ang fake news? Sino ang gumagawa nito? Ano ang layunin nito? Alam niya yan. Kaya madali niya sagutin. Kaya lang yung iba ay pikon yung iba ay namimersonal. Naiinggit sila kasi maganda si Josek. Nakita mo naman yung dating. Ganda ng lunis ng mga mamamayang Pilipino sa buong Pilipinas dahil nadinig nila. May talino na maganda pa at direct to the point. Kung magsalita, ay yun na yun ang kailangan natin. Nasanay kasi sila na sila lang lagi ang nagsasalita ngayon hindi na pwede yan. Meron na pong opisyal na nagtatanggol at ipagtatanggol si Pangulong Marcos at ang ating administrasyon sa mga itinuturing kong makapili, mga traidor, walang seryosong pagmamahal sa bayan dahil meron silang political at personal interest lang. Kung sino man yan, iyak kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. 9:41 po na umaga, magbabalik pa ang ating mga balita. Siyempre dito po sa Mike Abilay. Tuloy ang ating mga balita. Ako, ito medyo malungkot. Isang solemn ceremony nga po ang isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Military sa Villamor Air Base sa Pasay, City noong araw ng Sabado. Noong March 8 nga po upang kilalanin ang katapangan, serbisyo ng dalawang piloto. Ito yung malungkot, ng ating Philippine Air Force na sina Major Jade Salangoy at saka si First Lieutenant April John Dadula. Ito po yung pilot ng mga nasawi, Matapos nga pong bumagsak ang kanilang sinasakyang fighter jet sa Mount Kalatungan, Bukidnon sa Mindanao nga po na
Pinangunahan daw ho ni na Defense Secretary Gilbert Chodoro naman at Assistant Secretary to the President, si Anton Lagdameo Jr. at Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordora. Nakikirami po tayo, nakapakalungkot nito. Bumagsak sila at under investigation yan ay talagang walang buhay kasi fighter jet eh. Yung mga pangkaraniwang aeroplano, pagka bumabagsak, walang buhay talaga eh. Ay ito pa kaya fighter jet, napakabilis niyan. So nasa mission niyan, nasa trabaho, ay bigla hong nagkaroon ng ganyang klaseng trahedya. Nakikirami po kami, nakikirami tayo at ang programang ito sa pamilya po ng naiwan ng dalawang magagaling na piloto. Sayang naman. Sayang na sayang ang buhay ng ating mga sundalo. Pero hindi natin ginusto yan. Okay? Muling nadakip ng Bureau of Immigration. Aba, ganon? Pinaalis tapos sinuli ulit. Ang high-profile Korean fugitive, nag-wanted na Korean na si Inkyun sa isang presidential area. Saan ito? Sa barangay Pampanga, sa may Pampanga, Angeles City. Sa may isang Pampang daw sa Angeles City. Kasama ang kasabot nito na tumulong sa kanyang pagtakas na nadiscover ng isa ring pugante. Sa isang press conference, kahapon, inanunsyo nga po ng Bureau of Immigration, Commissioner Joel Biado, na ang matagumpay-an niyang operasyon ng kailang Intelligence Division sa paghahanap sa pag-iso ng warrant na ito, test warrant, na unit na humantungan niya sa muling pagkakahuli nga dito kay Ike yun, matatanda ang tumakas, ang naturang pugante noong Marso 4, sa pagdinig ng kanyang kaso sa Estapa diyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Ay, ganon. Paano nakatakas? Hindi ba dapat hawak ng mga otoridad dyan? Na nagdulot niya ng agarang paghahanap o manhunt operation matapos lumabas po ang CCTV footage na mayroong posibleng kasabwat sa loob mismo ng BI na naman. May kasabwat sa BI. Dahil dito agad na sinibak ni Commissioner Biado ang mga sangkot na kawani at isinampa na rin ang mga kinakaukulang mga kaso sa Department of Justice. Talaga lang hindi pa rin nawawala yung mga ganyan. Nako, paulit-ulit to, hindi lang ho dapat kasuhan, dapat summary dismissal. Dismissal at saka kasuhan pa. Para hindi na makabalik. Ay paulit-ulit na lang. Isipin mo, dadali mo sa prosecutor dahil merong kaso, tapos makakawala. Bakit nakawala? Di may kasapakat yan. May escort yan ganyan eh. Ay mabuti lahat nahuli. Ay nako talaga lang ingat lang po. Pagpapatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa karne ng baboy. Simula daw ngayong araw. Ngayon na pala yan. Ayun. March 10, 2025. Dahil nga ito dito asahan na daw po ang pagbaba ng presyo ng baboy ngayong Marso. Ayon naman sa Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel Demesa. Kahit wala niya pang maximum suggest retail price, nakikita na rin anya ng Department of Agriculture na bumababa ang farm gate price ng baboy. Sana nga po totoo ito, Baka mamaya magalit na naman yung mga nakikinig sa atin. Sasabihin niya, binabalita mo yan, hindi naman totoo. Binabalita mo yan, pero punta ka sa palengke, hindi naman. Ako, naloko na, nadami na naman tayo rito. Sa oras naman anyang maging epekto ang MSRP, inaasahan daw na dahan-dahan na daw din itong mahahatak ang pagbaba ng presyo ng baboy sa mga pamilya na gaya ng nangyayari sa bigas na nauna ng nilagyan ng maximum suggested price rice. Ayan. Kung bumababa yung rice, bababa ang karneng baboy, di sana bumaba na lahat. Pero tayo sandali, may sabi, kanina ko lang sinabi, yun pong trade war, ay hindi hubiro. Although sinabi lang ni Yossi kanina, ang bahala dyan ng DFA, kung ano man, inaantay. Pero hindi hubiro yung nangyayari sa Amerika, Canada, Mexico, sa China. Kasi yung China, Mexico at Canada parang nagkampihan na against America. Yung European Union, kumampi na rin doon sa Ukraine. So yung problema, lumalaki. Pero itong pagtataas ng tax, 25% na tax ang ipinapataw ng Amerika. At ng ganun, palitan sila magkapit-bahay lang yung dalawang bansa, hindi nakakaintindihan. So pagkahugan niya, kaya yung mga kababayan natin sa Amerika, dyan po sa Canada, at kung saan sa mga bansa, tanungin nyo, apektado sila noong mga nangyayari doon. Meron pang breaking news kahapon ba yon? Tama, kagabi o kahapon? Meron na naman isa nagtangka daw parang gunman ba ito? Assassination na naman. Meron nagtangkang
Sa buhay daw ni President Donald Trump sa Washington DC, sa White House mismo. Pero napatay ng Secret Service ng US. Meron daw hong isang kahina-hinala na parang may plano sa buhay ng Pangulo ng Amerika. Pang-ilan na ba itong bantang ito? Na-discover ka agad na napatay ng kanilang mga tauhan. Mabuti wala si Trump doon sa White House nung mangyari yon. So may bago na naman balitang ganyan. Ano nangyayari sa Amerika? Bakit may mga ganyang mga balita? Nung kampanya pa lang, meron ding tumira sa kanya. Mabuti, sa tainga lang tinamaan, di ba? Ito, presidente na, meron naman nagbanta. Isipin mo, armado or ganyang plano, malapit na nasa White House, mabutit nakita ka agad. Kung hindi, problema na naman. At may epekto yan sa seguridad ng Estados Unidos. Kaya mga Pilipino sa abroad, especially sa Amerika, ingat po kayo. Parang napapadalas ang shooting dyan. Ay, nako, ingat lang ho. Talagang walang safe na lugar kapag kailangan hindi tayo mag-relax, mag-ingat-ingat. Marami mga bansang tahimik, pero may mga lugar na talagang ganyan ang nagiging problema. Formal na hong nagpadala ng request ang House of Representatives kay Senate President Chis Escudero na magkaroon sila ng opisina sa Senate Building bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Normal lang po yan. Talaga naman hong merong opisina ibibigay para sa prosecutors at saka defense counsel. Nung nakaraang trial, normal yan. May opisina ang mga senador doon, may opisina ang mga private lawyer, prosecutor, at defense counsel, at mga testigo, at mga dokumento. So, normal na proseso. Ang tanong nga lang kailan ito? Kailan magta-trial? Sa July 30 pa ba talaga? Ang tagal nyo. Anong ginagawa nyo ngayon? Bakasyon kayo? Sarap buhay niyo, baka bakasyon lang kayo. Ang trial ay hinihintay na ng maraming Pilipino para makita kung may ebidensya bang matibay at paano harapin ito ng Team Duterte, Defense Counsel. Due process, di ba? Justice for all. Katarungan para sa mga Pilipinong may-ari ng pera. Katarungan sa mga akusado. Ayan ho ang mahalaga. Rule of law ang pinapairal ng ating administrasyon. Wala na tayong oras. Hanggang dito na lamang po ang ating muling mga talakayan. Lunes pa ngayon, di ba? Sisimula pa lang ang linggo. Bukas, dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abilay para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas, salamat po.